Dante, ano ang kasunod niyang pagsasampa ng reklamo ng COMELEC Task Force at mareresolba ba yan bago ang halalan? Magandang tanghali, Ella. Matapos ngang mag-viral 2 linggo yung video ng congressional candidate ng Lone District ng Pasig City na si Atty. Christian Sia, ay formal na siyang sinampahan ng disqualification case ng Commission on Elections o COMELEC Task Force SAFE kaninang umaga. Ito ang unang reklamo, Ella, na isinampan ang COMELEC kaugnay sa isyu ng pambabastos at diskriminasyon at hindi magandang pananalita nitong nakaraang o nitong panahon ng eleksyon. Task Force SAFE has filed its first petition for disqualification against candidate Christian Sia, who is a candidate for the member House of Representatives for the Lone Legislative District of Pasig City. Sa isang kampanya ay nagsalita si Sia laban sa mga solo parent at nasundan pa ito ng body shamer remarks sa kanyang dating staff. Sinabi rin ito na may isa pa siyang staff na may edad na. Kasama sa hiniling ng Task Force SAFE, bukod sa disqualification ay huwag iproklama si Atty. Sia kung sakaling siya ay mananalo sa darating na eleksyon. May nakitang paglabag, hindi lamang dun sa Resolution 11-116, pati na rin dun sa 11-127, kundi mismo dun sa batas, yung sinasite po nila kanina, Section 261E ng Omnibus Election Code. Specifically, yung pong batas na yan, yung provision na yan, nagsasabing pinagbabawal yung mga threats, intimidation at discrimination dito po sa kampanya. Ella, pagkatapos nga maisampa kanina yung petisyon, iraraffle ito kung saan sa 2 dibisyon ng COMELEC mapupunta ang kaso. Pagkatapos ay maglalabas naman ng summon ang dibisyon para pasagutin si Atty. Sia bago maglalabas ng desisyon. Maaari pang umakyat sa COMELEC and Bank ang kaso hanggang sa Supreme Court. Nangako ang COMELEC na mabilis nilang desisyonan ang ganitong mga kaso. Nagpapaalala muli ang COMELEC na iwasan na ang mga kabastusan, diskriminasyon sa panahon ng pangangampanya. Ella, ang isa sa nabanggit nga dito ng COMELEC ay kapag disqualification case ay sisikapin nilang magkaroon na ng desisyon dito bago ang eleksyon, which is nasa mahigit 20 araw na lamang ay maghahalala na. At sinabi rin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung sakasakali mang nanalo gaya ng nabanggit kanina ng Task Force SAFE ay hindi nga nila ipoproklama ang isang nanalong kandidato kapag meron pa itong nakabinbing kaso dito sa komisyon. Sa nauna namang pahayag o sagot ni Atty. Sia dito sa inisyu ng show cause order sa kanya ng COMELEC ay kanyang ini-invoke o iginigiit yung kanyang karapatan sa pananalita doon sa kanyang mga naging pahayag. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.